Ayun, Nagdadrive na ako. Sabi ni Axel may nakita daw siyang supabid na tinapon sa basurahan. So daanan natin. basura pa dito. Ito po yung kalahati ng supabid na ito mga kabayan. No? Ayan, nandito na kami sa itaas. So nakasimbol na namin yung supabid na... Ay, ito po mga kabayan. So ngayon pupunta kami ni Axel dun sa may area kung saan mayroon kaming nakontak online dahil naghanap kami ng supabid. So titingnan natin kung okay ba yung supabid na binibit pa online. Kasi pag bibili kami ng brand new dito mahal. Yung supabid kasi mga kabayan, yung hinihigaan nila ni Axel, sira na siya, balik na yung kahoy. Matagal na din kasi yun, 2 taon na mahigit. So ngayon bibili kami nung online lang. Mura lang yun sa online. Pupuntahan ka namin ni Axel doon sa area, yan lang sa una. So tara, samahan nyo kami. Ayan, so nandito na kami sa area. Lalabas tayo kasi pupuntahin ko yung tao na yun. Nandito sa area na ito mga kabayan, ang location niya. So medyo makapal yung snow dito sa bahay nila. Yan, yan, ito po yung view dito. Grabe yung snow dito. Tapos malakas. Yan. So dito ata na bahay number 43 daw sabi niya. So tatawagan natin. So yan mga kabayan, bali naisakay na namin dito sa sasakyan yung sopa. So maganda yung sopa niya kasi pwede mong mabalik-balik. Magaan na siya pagka natupi-tupi mo siya, tatanggalin mo lang sa screw. So ngayon pabalik na kami ni Axel sa bahay. Tara Axel! Kasi papasok ko pa itong sopa dun sa bahay. Yan, dito natin nabili. Medyo malamig. Grabe, napakalamig. Pinuntahan ko talaga dito. Baka kasi maunahan kami dahil nag-bid kasi mga kabayan, no? May bidding kasi yan kung sino man nanalo. So kami yung nanalo, nakakuha. Ayun, nagdadrive na ako. Sabi ni Axel may nakita daw siyang supabid daw tinapon sa basurahan. So daanan natin. Kasi hindi ko nakita. Saan yung supabid? Doon, oh. Yan sa baba. Tara, babain natin mga kabayan. Kasi minsan may mga basura yun dito. Tara, baba muna tayo. Pagbigyan natin si Axel kasi may supabid daw eh. So baka totoo nga may supabid. Okay pa ba to? Tingnan natin. Kasi dito may mga basurahan na pwede ka dito makakuha ng gabi. Ayun oh, sa likod. Ito may washing dito. Tsaka upuan. Hindi yan sa atin. Hindi yan titapon. Ayun ang basurahan dito. So tingnan natin no, may mga laman ba yung basura. Hindi pa ako nakapamasura mga kabayan no, na ganito. Ayun oh. May mga gamit dito tinatapon. Ayun oh, may mga stroller oh. Wag na. Sa susunod na tayo mamasura kasi malamig. Nandoon sa isa. Sa susunod mamasura tayo dito mga kabayan. Wag ngayon kasi malamig. Ha? Sa ano yan? Oh, may mga gamit dito. Ayan, so may nakita si Axel doon na supabid. Kaso malaki man siya. Sa basura na din siya. At saka may bike. Hindi na namin kukunin kasi hindi pa naman magagamit ngayon. Pero sa summer baka mamasura kami ni Axel. Mag-dumpster kami kasi maraming mga basura dito. Mga lalaking basura tinatapon na yung mga gamit. So mabalik na kami mga kabayan ng bahay para madala na namin tong napakalamig kasi. Dito na kami sa bahay mga kabayan. Yung bahay namin, paakyat pa kami dyan. So ngayon nandito po yung supabid. So maganda itong supabid kasi pwede siyang mahati. Kaya madala ko siya ng kalahati. So ito muna yung kalahati kukunin ko. Tapos ito yung kalahati. So ipasok natin to sa bahay. So ako lang bubuhat nito kasi si Axel maliit pa naman to. Hindi pa to pwede magbuhat. Ito lang yung madala nyo. Yung stand. At ito yung panahon natin. Grabe yung snow. Snowstorm mga kabayan. Tingnan nyo. Grabe. Napakasakit ng lamig. Pag ganyan tatama sa'yo. Ito yung alikabok dito. Ayan. Nandito na kami sa itaas. Ito po yung kalahati niya. So yung kalahati nasa baba pa. Balikan ko pa mga kabayan. So napakapagod din. Nakakahingal. So baba muna ako dun siya ma. Okay. Diyan ka muna. Okay. Yan. Kunin muna yan. Tara, kunin muna natin yung kalahati mga kabayan. Ito po yung panahon natin. Oh. Yung snow dito naman nagkalat. Ito yung panahon natin. Yan. Malakas yung hangin. Snowstorm. Yan. So yung babae natin, ito pa. Dito pag may mga gamit ka na mabibigat, medyo mahirap siya iakyat. So kailangan mo may kasama kang tao. Mabuti nga itong supabid ay pwede siyang hatiin. Kaya kayang-kaya ko lang siyang buhatin yung kalahati. Kasi pag buo, kaya ko naman kaso mahirap yung daanan dito. Hindi naman siya sobrang bigat. Mahirap lang yung pagdaan, pag-akyat. At ito, yung daanan natin ganyan. Madulas pa ito. Pababa pa oh. Makipot na yung daanan. Kaya kung may dala ka dito, kailangan mong iakyat pa taas. Medyo napakahirap pag may mga gamit na mabibigat.
kailangan mong i-dismantle muna. Ayan. So hanggang dito. So kunin natin yung naiwan. Ito po yung kalahati ng supabid na ito mga kabayan, no? So medyo kaya lang natin iakyat. Ito yung punahan natin, no? Grabe. Napakalamig. Napakalakas ng hangin, no? Snowstorm. So akyat pa tayo dun sa itaas para madala natin. Nandito na po yung supabid. So dalawang hati ito mga kabayan, no? Ay dalawang hati, isang hati. So idudugtong natin ito. Kasi mabigat siya pagdalhin. So medyo bago pa siya. Ayan. Tapos ito yung sa amin, no? Luma na talaga. Ito yung sa amin, luma na, butas-butas na. At saka bali na din ito, kahoy na ito. 2 years na din. 2 taon din na po kinabangan ito. Yan, oh. Talagang malambot na siya. At dito bali na. Ayan, oh, bali. At saka delikado na kasi lumabas yung mga metal dito. Kaya ito, itatapon ko na ito. Ito na yung palit namin. Nakasimbol na namin yung supabid na nabili namin. So hindi naman ito brand new mga kabayan, no? Hindi din siya sobrang luma. At least may magamit kami na mas maganda kaysa dito. Ito kasi, oh, tingnan nyo, oh, wasak-wasak na. Ayan. Tapos wala na po siyang lakas dahil dito naputol na po yung kahoy. Dito, oh, putol na yung kahoy. Dito sa gitna. Yan, ito putol na yung kahoy. So ito ay tamang linis lang ito. At maganda siya kasi hindi siya dumihin na kulay ba. Yan. So dito matutulog sila Amaya, sila Axel. Tapos ganunin mo lang, oh. Pagkatapos tulog, ganyan lang. So maraming tupi to. Yan. May pa-islan pa ata to isa. Oh, ganyan, oh. Yan, may pa-islan pa siya. Yan. So ito yung maganda. So ito mga kabayan, no, nabili lang namin ito ng 500 Danish kroner o i-times nyo sa 9, nasa 4,500 pesos. So mura na ito kasi bibili kami ng brand new dito. Baka ito mga 1,500 Danish kroner. Baka times 3 yung presyo nito. Kung bibili kami or nasa 2,000 times 4 kasi kadalasan pagka binibenta nila sa online, yun yung mga nagamit nila na ayaw na nila kasi bibili sila ng bago or gusto nila ng space sa bahay, ayaw na nila ng sopa, so ganyan. So dito mas makamura ka pag bibili ka ng mga online na gamit. Basta alam mo na okay pa, hindi ka lugi. So wala namang masama na bibili ka ng mga sikanan mga kabayan, no? Basta may magamit kayo. At yun lang, wala namang masama kaysa bibili ka ng bago. Hindi naman kami dito forever talaga sa Greenland na bibili kami ng bago. Kasi yung isa, ito mga kabayan, nabili namin ito ng 300 Danish kroner dati. Siguro kung sa peso 3 times 9 siguro nasa 2,000 o nasa 3,000 pesos. So murang-mura na. So ito mas maganda kasi medyo malambot-lambot. So yan, lilinisin muna namin ito. At ito, itatapon ko na ito mga kabayan. Parang nakakahiya naman ibigay ito sa mga kabayan kasi baka yung iba hindi naman nila magustuhan yan kasi sira na talaga siya. Parang sayang din itapon ito mga kabayan, no? Kung sa Pilipinas lang ito mga kabayan, maraming pwedeng bigyan ito. Kasi nga, tingnan mo, okay pa naman ito. Hindi pa naman talaga siya totally na sirang-sira talaga. Maitatagal pa ito. Ito buo pa naman to dito. Ang dito lang sa gitna niya banda, medyo kuha na yung kahoy. Na balit na yung kahoy. Pero kung repairin mo, okay pa ito. Ayan, oh. Ayan, ito wala namang problema dito. Ito lang talaga, oh. Ayan, may mga butas na gisi. Punit na. Pero kung sa Pilipinas, ay pwede pa itong pagtyagaan. Pero okay na to, hindi na kami lugi kasi nagamit na namin ng 2 taon mahigit ito. Kaya ang gawin ko, itatapon ko na ito sa basurahan, tatanggalin ko na ito. Pasok natin sa basura, itapon natin. Kasi dito sa Greenland, hindi na ito masyado pansinin pag ganito. May mga gisi, butas na dito. Ayan, so nandito na mga kabayan yung sopa. Dito ko nang ilalagay sa gilid ng basurahan. Kasi hindi naman siya maipasok dito sa basurahan na to. Mayroong kukuha nito. Kasi iba yung mga basura na malalaki, gaya ng mga refrigerator, washing, ilalagay mo lang sa gilid kasi may kukuha niyan. So salamat po sa sopa na ito. 2 years mahigit ko itong kasama. Ngayon kailangan ko na talaga siyang palitan. So wala talagang permanenteng bagay mga kabayan, no? Lahat talaga nagluluma. Yan. So dyan lang yan. At saka babalik na ako sa itaas. Ayun mga kabayan, so nandito na tayo sa bahay. Meron na namang niluto si Mrs. na shawarma daw. Ano yung shawarma? Beef shawarma ma? Ano? Overload? Overload cheese. Ano yan? Cheese? Ay wow, cheese, may beef. Tapos may corn, mais. Ayan, subukan natin. Bicho
Mga kabayan, so ngayon meron po tayong Hugas ka kamay. hugas muna tayo ng kamay. Luto ako guys. No, pizza. Pizza, shawarma. Yan. May shawarma ba lang na ganyan? Triangle. Pwede na. Nagluto si Mrs. ng shawarma daw. Shawarma. Shawarma. Ano tong tinapay niya? Ikaw din nagluto? O binili mo ng tinapay? Ako! Si Mrs. naggawa pa rin itong tinapay. Oh. Yung palaman niya, Nakita yun mo? oh. Yan, beef siya. Oo. Tapos mayroong cheese, mayonnaise. Subukan natin. Kain po tayo. Saan dito maganda yung unahin dito? Diyan, yung puwet. Yummy? Masarap. Ako rin. Masarap. May cheese siya. Topping to. Gawa pa ako mamaya. Sarap man. Look delicious. Sarap. Gusto mo? Yan. Mayonnaise. Saan po tayo? Yummy. Dito kasi, mayroon daw dito nagbibenta ng shawarma pero hindi pa kami nakabili. Kuhan lang. Ayun pa sa Nook Center. So, iba talaga yung gawang bahay. Yung gaya sa atin na shawarma yung flavor. Yeah. Parang siyang pizza. Sarap. Masarap. Sakto pagdating ko, gutom na gutom. Kahit ganito na yung hapunan ko, okay na. Yep. Masarap na may juice. Juice? Okay, nagpaparinig siya. Mahilig si Miss magluto ng mga tinapay, cake, pandesal. Soft drinks. Bumili ka pa naman. Minsan na kami umainom niyan. Sabi, sarap pala. Nagtagal ako naghahanap ng shawarma dito na masarap. Misis lang pala magluto. Yummy. Sa'yo na yan. Oh, parang kumain ka lang sa labas, no? Ang mahal dito kumain sa labas mga kabayan. Kaya mas maganda yung luto nilang bahay. Mura pa at saka mas malasa. Ikaw na magkuha ng timpla mo. Shawarma. Ko na picturean. Hello po mga kabayan. So ngayon ay mamili kami ng mga groceries dahil yung mga stock namin ay paubos na. Yung mga si Amaya, kasama ko si Mami at si Amaya. Si Axel nandun siya sa kanyang friend, dadaanan din namin mamaya. Kasi yung dati mga kabayan, no, yung may advisory yung Greenland dito na kailangan naming mag-stock ng pagkain good for 5 days. So naubos na din namin at ngayon kailangan namin mag-stock kasi hindi namin alam kung matutuloy na naman, mag-brown out na naman. So wala kaming stock. Dito kasi pag ganito sobrang lamig mga kabayan. Nasa minus 70 degrees Celsius yung lamig ngayon. Feels like minus 26 this one. Pag ganyang lamig mga kabayan, no, may tendency talaga na mag-brown out. Dahil dito pag sobrang lamig, yung mga linya ng kuryente ay napuputol siya. Kaya may time dito kada taon talaga nagba-brown out sa Greenland dahil sa sobrang lamig. Yung mga linya ng kuryente napuputol. Kaya napakalamig yun. Ayun ay mamili kami. So dito po kami papasok sa store na ito mga kabayan. Ito po yung Arctic Sari Sari Store. Dito kami mamili ng mga pagkaing Pinoy. Yan, dito na po kami sa loob mga kabayan. Ito po yung mga pagkaing Pinoy dito. Meron sila dito mga saging. Meron dito yung mais. Yan, may ibos pa. May saba. Gulay. Palaya. Yan po. Kompleto din naman dito kaso frozen. Ito yung mga binil namin. Ito po yung mga product nila dito. So, sample tayo. Ito po yung pansit kanto nila. 8. 8 Danish kroner. I-types ko sa 9. Nasa 72 pesos ata. Yan. May malaki din dito.
Tapos yung Century Tuna nila mga kabayan yung ganito, nasa 23 or nasa 200 pesos na ito. Ito lang. Ito din, nasa 180 pesos. Yan, sardinas nila dito. Yan, sardines. 180 pesos yung ganyan. So ngayon mga kabayan, nakabili na po kami. Ito po, puro frozen lang ito. Kasi nga, wala nang purse nga dito. Tingnan nyo po yung view natin. Oh. Blue na blue po dito. Yan oh, yung langit. Posible ngayon yung Northern Lights. Yan. So ngayon, pabalik na po kami sa bahay mga kabayan kasi medyo malamig ngayon. So ngayon, nandito tayo sa isang lugar. Nasa gilid po tayo ng dagat kung saan mayroon po siyang iceberg. So dadaan muna tayo dito. Si Mrs. at saka si Amaya nandun lang sila sa loob ng sasakyan kasi medyo malamig. So ako naman kasi napadaan lang tayo dito kasi maganda yung view para i-share ko sa inyo dito kung ano yung itsura yung nandito sa gilid ng dagat na madaanan natin kasi bihira akong mapunta dito. So tara, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo dito yung view. And ito po yung view dito ngayon mga kabayan, no? Tingnan nyo po yung mga bahay na yun, no? Nakapatong lang siya sa itaas ng mga bato. Ayan po siya. So ganyan katahimik yung bahay na ito. Ito na po yung huli. Ayan po. Ayan. Pero may kalsada yan sa itaas. Papunta yan sa city. Ayan. Ganyan yung itsura ng mga bahay dito. Tapos dito sa bandang itaas natin, ayan po yung hospital dito sa Greenland. Ayan yung public hospital na yan. May crane kasi extension pa yan. So ayan. Ganyan yung view natin. So punta tayo dito sa ibaba. Low tide siya. So nandito yung mga ice, oh. Grabe yung ice dito, nakatambak lang sa gilid, oh. Bloke dito. So hanggang dito yung tubig. Pagka low tide siya, pwede nating babain. Yan. Punta tayo sa unahan. Yan. So ingat lang tayo kasi madulas itong ice na ito. So marami ditong pumapasyal. Pagka ganito yung panahon, mayroon siyang ice nasa gilid ng dagat. Ayan po. Grabe yung ice na to. Tingnan nyo itong ice na to. Parang may biguti siya. Yan. Tingnan nyo. Kuwan mga kabayan, no? Napakaganda yung view pero napakalamig lang. So yan, may hirong iceberg doon. Punta tayo dun sa unahan. So ganito lang talaga yung view mga kabayan, no? Napakalamig. So kailangan mo lang talaga magsuot ng mga kapal na mga jacket. Naka-gloves ka kasi pag hindi masakit. Punta tayo dito sa unahan. Suot muna yung gloves. Ayan. So sinuot ko muna yung gloves kasi pag hindi ka makasuot ng gloves mga kabayan, wala pang 1 minuto, ang sakit na ng kamay mo. Yun. So ganito po yung itsura ng iceberg. Nandito po siya sa gilid. Kasi ang nangyari, nag-low tide. So itong tubig na ito, aangat yan dito. So isipin mo lang mga kabayan kapag dito ka maligo kung gaano kalamig yung tubig na yan. So yan, meron po siyang iceberg dito sa gilid. Tapos meron pong buwan. Ayun, so nandito po kami sa loob ng grocery store. Dito sa grocery store ng Greenland mga kabayan. Hindi na po Asian store ito. Ayan, kasama ko po si Mrs. at saka si Amaya. Kasi si Axel nandun sa kanyang friend. Amaya, what do you want? Ay, coins mana. Ayan. So ito po yung itsura dito. Ayan, medyo malawak-lawak din dito. Pero hanggang ground floor lang po ito. So ayan, namili na si Mrs. para may stock kami. Amaya, come here. Come. Later na. Ayan, so naghanap kami ng itlog pero wala po siyang stock. Ubos po siya mga kabayan, no? Kaya dito sa Greenland may mga time dito na wala pong stock. Antay ka na naman ng deliver dahil ito po ay isla kung saan ang nagde-deliver dito ay mga barko lang po mula po sa Denmark. So ito po yung mga stock nila, yung iba empty na din dito. Ayan, so yun pa naman yung itlog, importante kasi nagbe-bake si Mrs. So wala po siya. Tingnan natin dito, ito halos ubos na din po yung stock dito. Pero mayroon pa naman ditong manok, ayan lang, pero wala siyang buo. Ayan, kaya dito sa Greenland minsan may mga stock dito na nauubos siya ng mabilis at minsan matagal din darating dahil isang itong isla. Nakadepende lang kasi yung Greenland, no, sa delivery ng mga pagkain mula sa Denmark dahil halos 90% ng pagkain nila dito ay nanggaling sa Denmark at ini-import pa papunta dito. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, kung ano yung available, so kahit paano ay makakabili ka naman dito ng mga rice. Yun yung pinaka-importante sa atin, yung rice. May ulam ka na manok, kaya pwede na yun. What's ayun, so ito na po yung sofa bed mga kabayan, no, na nabili namin.
Pero nilagyan lang muna ni Mrs. ng temporary cover. Kasi nga ay wala pa kaming cover na mahanap na sakto sa kanya. So nilinis na din namin itong ibaba nito. Pinunasan namin ng maayos. Hindi naman siya luma na sobra. Nagamit lang siya. So ngayon gagawin ko na naman itong bed para higaan ni Amaya at saka ni Axel. Medyo maganda na siya at matibay at saka medyo malapad-lapad. So ayun mga kabayan, tulog na yung dalawang bata. So matutulog na din kami ni Mrs. Kasi bukas may pasok pa ako. Yan. So hanggang dito na lang po. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless you all po. Ingat po kayo palagi.